Maynila, maraming aksidente nangyayari bawat oras sa kalsada dahil sa kawalan ng kaalaman sa batas traffic. Bibigyan namin kayo ng konting kaalaman tungkol sa kalagayan ng kaligtasan sa kalsada. Kaya't sumama kayo sa aking paglalakbay. Ako si Robert Frankenstein. Tara na! Nandito ako sa Luzon ng Maynila upang matanong sa mga taong aking makikita. Sir, may katanungan lang po. Paano niyo po bigyan ng kalagayan ng kaligtasan sa kalsada? Eh, mahalaga talaga yan. Eh, yung mga bata, para matuto sila, hindi sila pasagasahan sa mga sasakyan. Kasi alam mo naman ngayon, yung panahon, yung lumakaragasaya yung mga jeep, yung mga bus, talaga. Eh, ito sa probinsya namin, walang linya-linya ganyan eh. Kaya pinipignan namin yung bawat side ng mga sasakyan kung may dadaan ba. Sige, salamat po. Ay, sir, may tanong lang. Gaano po kahalaga ang kaligtasan sa kalsada? Ay, mahalaga yan. Parang sa mga katulad ko sa nag-jogging araw-araw kasi kailangan natin yung katawan natin, yung dito natin, diba? Pero, siyempre, wala sa topic at ito yung time mo, yung kahalagaan. Ako, tumatakbo ko dyan, mga bisikleta na yan. Kailangan ko tignan yan, kasi mamaya, hindi ko na takbo ko, bung gumala ako dyan. Parang, ayun doon, ito mga yan. Yung mga pedestrian link, pinadunadagaan siyempre, hindi naman ako pwede nang dumaan dito, mahuli ako. Ang laki ng mamulta sa mga ganyang balas. Kaya, kailangan talaga para may kawasan na rin yung disgrasya. Sige, sir. Bila po, sir. Sir, may katanungan na po. Gaano po kahalaga ang kaligtasan sa kalsada? Mahalaga ang kaligtasan sa kalsada. Kasi, hindi yun eh. Upang kaya maging ligtas, minsan sa ating paglalakbay, minsan di ba parati tayong lumalabas sa mga pamilya. Kailangan rin sumunod tayo sa mga batas trapiko. Kung sa mga stop lights ng dyan, gabi-gabi, minsan, kapag green na, go na, pinipilit pa rin natin tumawid. Kaya minsan, ang mga tao, na-aksidente. Tapos minsan, sinisisi pa yung mga driver. Grabe talaga. Minsan, di na lang gumagamit ng utang na parang makasisi lang para hindi sila yung pagtuunan ng galit ng mga tao. Kaya yun lang po ang mahalaga. Sige, salamat po sir sa inyong kooperasyon. Nandito po ako para sa pangalawang katanungan. Sir, may tanong lang po. Paano makakabuti sa mga tao ang pagsunod sa mga batas sa kalsada? Ay, syempre, unang-una, kailangan matuto tayo yung sumunod, di ba? Parang tayo matuto tayo sumunod. Kasi yung mga yan, kasi ayun yung nagtutulong sa atin para tumawid. Di mo alam, baka mamaya, naka-green yan, tumawid ka, bigla. Malaking disgrasya kabutin natin doon, kaya kailangan talaga sundin yan. Kasi nga, di ba sabi, the law applies to all. Otherwise, nalatot. Salamat po sir. Ako ngayon ay nasa tapat ng MMD Footbridge para sa pangatlong katanungan. Ano ba ang dapat natin gawin para masagawa ang mga batas na tungkol sa kaligtasan sa kalsada? Mga batas ba kami? Dapat, kapag binibigay yung mga batas nila, sinusunod yan. Oo, dapat na. Yung ibang mga tao dyan, magre-reklamo, ba't di nila sinusunod yung batas o kaya hindi naman gumana yung batas? Dapat tingnan rin nila yung sarili nila kasi minsan sila nga rin yung hindi yung sinusunod sa mga batas. Kaya dapat, proper cooperation lang sa pamahalaan. Yun lang po. Salamat po sir. Salamat po. Ako sa pedestrian lane upang ibigay ang pang-apat na katanungan. Sir, may mga katanungan lang po. Ano po mga magandang ugali ang napapakita natin kapag tayo sumusunod sa mga batas sa kalsada? Mga ugali ba? Yung mga Pilipino talaga, pag napakita nila, yung disiplina talaga eh. Sa akin, kasi pag may disiplina ka, kaya mong sundin yung mga batas na yan. Kahit gaano pa yung kahirap, di ba?
Kasi, ngayon, yung mga generation ngayon, mahirap lang mga spoiled na yung mga yung mga wala ng disiplina, wala ng respeto sa mga ibang tao. Kaya, disiplina talaga, pare. Ha? Kaya yung disiplina, palaganapin natin dito sa Pilipinas, ha? Opo, sir. Ha? Opo, sir. Okay na ba? Salamat po. Sir, may mga tanong lang po. Anong mga magandang ugali ang napapakita natin kapag tayo sumusunod sa mga batas sa kalsada? Para sa akin ay ang kooperasyon ang mahalaga. Dahil kapag ang isa ay hindi sumunod, maaaring mapahamak ang iba natin mga batas ayon sa sinabi ng Biblia. Kaya kailangan natin ng kooperasyon upang tayo mag-unlad. Hindi lamang tayo ang mauunlad, ngunit kasama natin ang ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, at kung sino man ang ating mga kaibigan na tumutulong sa atin. Dapat hindi tayo ang nambababa ng mga tao, ngunit tayo ang nangaangat ng mga tao. Salamat. May mga tanong na po. Anong mga magandang ugali ang nakapakita natin kapag tayo sumusunod sa batas sa kalsada? Siyempre, kaya natin talaga sumunod sa mga yan. Diba? Alam mo naman, hospital. Ito, madalas kayo nakakuha ng mga mga nabubungko sa kalsada, diba? Tatawid. Kasi intersection tatawid, tumatawid. Kulay din pa yung hila para tumawid yung mga sakyan. Hirap nun. Siyempre, tayo rin mananagot eh. Di natin pwede sisilat sa ibang tao. Siguro, kailangan natin sumunod, siyempre. Kasi nga, diba? Di tayo umuula dahil dito eh. Pag sumusunod tayo, ulat tayo, diba? Babalik ang pwede dito tayo eh. Yung mga ibang bansa, makita mo lang yung spotlight dun, diba? Stoplight. Makita mo lang yung stoplight dun, tumitigil na sila. Eh, tayo, minsan pag nagdadrive, pag dating ng green, tapos orange, binibilisan pa eh. Dapat talaga mas kasi, umiinan ko, lukpamra ko. Ang dami kong dito, mga nasyonggero pa. Nasyonggero, mga nagdadrive. Kaya natin sumunod sa mga rules eh. Salamat po, sir. Kasama ko po si Mr. Oriente para po sa isang katanungan. Sir, may tanong lang po. Paano po makakabuti sa mga tao ang pagsunod sa mga batas sa kalsada? Unang-una ang kanilang kaligtasan. Pag sumunod sila sa mga batas trapiko, kaligtasan nila ang pangunahin yung nakakalayo. Tapos, kung halimbawa, yung kaligtasan nila ay makakamit nila sa pagsunod sa mga batas trapiko, ganun din ito sa mga darating na henerasyon sa ating mga kabataan. Sa darating na panahon, yung mga kabataan natin ay kung gagawin nila yung mga batas trapiko sa sundin nila, ay mawawala na ng traffic sa kalsada. Talaga ang kaligtasan sa kalsada dahil ito yung nakakatulong sa lahat para tayo walang mangyaring masama sa ating mga pagtawid o kaya kung pupuntan man tayo sana manatili tayong ligtas sa ano man mangyari basta sumunod tayo yung disiplina at kooperasyon at syempre din yung panalangin natin sa Diyos na lagi tayo ligtas. Ayun po. Ako nagpapasalamat sa inyo. Ako nga po si Robert Pangastay. Papasalamat po.